pumunta tayo sa product catalog. Dito mo makikita ang kabuuan ng iyong mga paninda. Sa ating demo, i-edit natin ang ganador rice. Tandaan, ang pag-add at pag-edit ay pareho lang ng proseso. Sa Product Identity section, piliin ang standard product at ilagay ang pangalan ng item. Dito naman sa Inventory Policy, piliin ang tamang kategory. Napaka-importante nito dahil dito ibabase ni Jevly ang iyong default na kita. Sa best-selling unit, piliin ang pinakamababang unit na iyong ibebenta, halimbawa ay kilo. Tandaan, ang lahat ng formats gaya ng sako ay otomatikong magko-convert sa best unit na ito base sa ating scope rule kanina. Huwag din kalimutang ilagay ang iyong target markup percentage. Ito ang iyong profit safety net, gagamitin ito ng ating pricing advisor para siguruhing laging tama ang presyong ibinibigay mo sa iyong mga mamimili. Paano naman kung ang iyong paninda ay mabilis masira gaya ng gatas o tinapay? Gamitin natin ang gardenia bread bilang halimbawa. Sa Operations at Tracking section, iset ang batch at expiry tracking sa passive first in first out o grocery mode. Sa paraang ito, otomatikong imumungkahi ni Jevly ang pagbebenta ng mga produktong naunang dumating o malapit ng ma-expire. Maaari ka ring mag-set ng alert threshold, halimbawa ay 10 araw, para makatanggap ka ng babala bago pa man masira ang iyong stock. Iwas tapon, iwas lugi. Ngayon, pumunta tayo sa Product Details tab para sa ating variation. Maraming wholesaler ang nagbebenta ng bigas sa iba't ibang timbang at packaging. Tingnan ang variations table, makikita natin na meron tayong 50 kilos na sack, 1 kilo na retail, at 1/4 na kilong per pack. Ang sikreto para sa tamang inventaryo ay ang ating conversion factor. Dito mo sasabihin kay Jevly kung ilang best unit ang laman ng isang format. Halimbawa, dahil ang isang sako ay mailamang 50 kilos, ilagay ang 50 bilang conversion factor. Sa tulong nito, gagamitin ni Jevly ang ating inventory converter para otomatikong i-process ang pag-break ng bulk na sako tungo sa kilo ng may katumpakan. Wala nang hula-hula kung gaano na lang karami ang bigas na natitira sa iyong bodega. Paano magdagdag ng bagong variant o format? Gamitin lang ang clone variant feature upang kopyahin ang lahat ng detalye at i-adjust na lamang ang kailangang baguhin. Meron din tayong bulk action para sa madali ang pag-generate ng mga SKU at barcodes. Pagkatapos nating ma-set up ang iyong mga produkto, silipin natin ang iyong main product table. Dito makikita ang tunay na lakas ng iyong inventaryo. Gusto mo bang makita ang lahat ng sizes ng iyong bigas sa isang tingin lang? I-click lamang ang expansion panel. Agad na lalabas ang bawat variant, mula sa kilo hanggang sa sako, nang hindi na umaalis sa main list. Dito rin ay mabilis mong mamomonitor ang iyong total inventory value at network value para alam mo ang kabuuang halaga ng iyong stocks sa lahat ng sanggay. At kung kailangan mong itigil muna ang pagbenta sa isang specific item, i-toggle lang ang status column para gawin itong inactive. Agad itong mawawala sa iyong cashier system para iwas maling benta. Ganito kadali at kabilis ang kontrol na ibinibigay sa iyo ni Jevly. Bisitahin ang aming website sa upscalepos.com o i-message kami sa aming opisyal na messenger account para sa karagdagang impormasyon.